New Clark City Training Ride. Mga karudis, ito preparing to ride na kami sa New Clark City. Kaming mga timbro na oldies at may tatlong bata, si Will at yung dalawang bata. Kasama ko si Sunny, Warren, Papa Louie at si Atan. First time ko magra-ride dito, hindi ko alam kung anong terrain dito. Dito po ginawa yung SEA Games dati. Napakaganda po dito sa New Clark City at sobrang linis. Wow! World class po talaga ang facilities dito. Ito po yung housing ng mga athletes dati na nag-perform dito sa SEA Games. Mukha pong napakagandang training ground dito. Pero malalaman natin ngayon kung ano ba ang terrain dito. So dito pa lang kami sa pinaka-Olympic Village. Hindi pa kami lumalabas kung saan yung talagang ruta. Andito pala kami para mag-ocular din para sa darating na event ng Timbro, which is triathlon this coming October. Sa una, riding muna. Sa akin kasi, pinakiramdaman ko rin yung bike ko. Minsan kasi mga karodis, hindi mo malalaman kung tama ang sukat ng bike mo, lalo na yung upuan, kung tama yung position, kung masyadong nakayuko o nakaangat. Pag hindi mo nasasakyan sa open. Lalo na kung hindi ka naka-cycling gear, naka-cycling shorts at bib shorts na may padding. So ito, daan-daan muna kami to abreast ang position namin. Pero napansin niya ba, medyo paahon na. Tignan natin kung gaano ba kataas dito o kung gaano kahaba yung ahon. Siyempre, the usual, may kasama kami mga bata. Grabe, ang lalakas nila talaga. Lalo na si Will Santos. So ito, part na to na dadaanan ng bike leg ng triathlon. Yung paglabas namin sa Olympic Village, kumanan kami, pagkanan namin, medyo lusong yan. Yung pala, yung pabalik nun, ahon ka agad. Mahabang ahon, yun ang tinatawag talagang killing me softly. Ayan o, si paring Atan, nagbibideo din. Timbro Multi-Sports pala yung team ko dito sa Bulacan. Kasi karamihan ng kasama ko, hindi lang bike, may running, duathlon at triathlon. Kaya po ako ay nahilig din sa run. Mga karudis, itong video ko, nakukuhanan ko lang kapag nakaka-recover. Kasi pag matuli na yung takbo, hindi ko na kayang mag-video. Medyo matindi po yung ahon. Kasi pagdating doon sa dulo, ang takbo ko hanggang doon sa tuktok is 12 kph na lang. Saludo ko kay paring Warren Lejarde, napakalakas ngayon, kondisyon na kondisyon. Kahit may ahon, yung tri-bike niya, naiaahon niya. Yung ahon nga dito, hindi mo mahalatang ahon kasi false flat siya Pero nung bumalik kami, nung pabalik na, ang tindi ng lusong. Imagine, nag-maximum ako ng 65 kph. So, ibig sabihin, napakataas po ng ahon. Hindi ko naman kayang tumakbo ng 65 sa patag. Ito po yung paakyat sa tuktok, nag-maximum ako dito, 175 ang heart rate, kaya nag-minor na ako. Hindi ko pinilit na puwersahin. Hirap na, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi naman bawal mag-minor, hindi naman bawal huminto, pero hindi man tayo huminto. Isa pa po is, napakaganda ng panahon, hindi mainit, makulimlim. Nakita nyo nga, may portion pa na may mga pag. Buti na lang mga karudis, kahit pa paano nakakapag-ensayo ko sa biyak na bato. Hindi po kasi biro-biro yung ahon dito. Imagine 12 kph para kang umaakit ng Kalawakan sa DRT. Pabalik na kami, dito naman kami sa kabilang dulo. Yung palabas naman ng NLEX. Aba, hindi tayo makakapasok dyan. Wala tayong RFID, wala rin tayong dalang cash. Subukan natin pumila. Baka sakaling papasukin tayo. Naku, hindi rin ubra. May minimum pala. 60 kph ang minimum. Ahon pa daw. Patay tayo dyan. Joke lang po ito mga karudis Hindi po talaga pwedeng bisikleta dyan. Mga karudis, natapos na yung ride namin. Pabalik na kami doon sa Olympic Village. Medyo mga laspag na kami dito dahil sa ahon. Aba, may pasaway. Usapan riding na yan. Yung pala gustong mauna ni Papa Louie para mapicturan siya ng photographer namin. At this point, riding na lang kami pero tutulin din yan kasi medyo may lusong. So nagkakargahan pa rin, kaya mga karudis, ang heart rate ko talaga dito is mataas. Mahaba ang red zone ko. Ang nangyaring training ko is zone 2, 3, and 4. Ito na yung final push namin bago pumunta doon sa pinaka-Olympic Village. Ayan si Papa Warren, napakalakas, at saka si Atan. Kondisyon na kondisyon si paring Warren. Para sa akin, kumarga yung mga ensayo ko ng nakaraan dahil nakakapit ako sa kanila. Hindi tayo tumirik sa ahon kahit bumagal, meaning effective endurance training na ginagawa namin. Sa end ng video na to, share ko yung data ng GPS. Makikita nyo, all red zone ako, pero okay lang. Importante, mabilis akong makarecover.
That's all mga ka-roadies. Thank you very much and God bless you all. Ride safe sa inyong lahat. Bye, and I'm out of here.